Nagtungo kami sa barangay hall ng Barangay Pugis upang humingi ng kaukulang permiso para sa aming pagdodokumentaryo. Pagkaraan dito namin nakilala si Kagawad William Silvada. Sa unang tingin, hindi mo akalaing isa pala itong opisyal ng barangay. Simple manamit, mahiyain at hirap managalog. Ngunit ang hindi namin nalalaman, siya pala ang magiging daan para masilip namin ang kasalukuyang kalagayan ng mga magsasaka sa Benguet. Sa gitna ng paglalakad patungo sa sinasabing sentro ng pagsasaka sa Barangay Pugis, nakita namin ang magsasakang ito at naitanong ko sa kanya kung bakit wala pa siyang naitatanim at nagbubungkal pa lamang ito ng lupa. Kasi kung tulad ngayon na yung may bininggo, medyo bumagsak yung presyo ng mga kanin. Kaya mababa yung... Wala kasing mga turistang galing sa Maynila na pupunta rito nung may mininggo. Sa amin lang may mininggo. Nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa malaking bahagi ng taniman kung saan matatagpuan ang iba't ibang klase ng gulay. Sa pamamagitan ni Kagawad William, malalaman namin ang kondisyon ng ilang klase ng gulay na nakatanim dito. Benguet, mayaman sa kultura. Ang pinagmulan sadyang nakakahalina. Tinaguri ang salad bowl capital ng Pilipinas dahil sa nag-uumapaw na supply ng gulay na nagmumula pa sa masaganang lupa. At ito'y naangkat pa sa iba't ibang panig ng bansa. Name it, you'll have it. O sky's the limit, ika nga. Ngunit ang mga magsasaka, kamusta? Kamusta ang mga buhay nila? Naimbag nga daw yob amin. Ito po si Joseph Magares. Samahan niyo po kami sa susunod na 15 minuto sa paghahatid ng pinagkakatiwalang impormasyon sa larangan ng pamamahayag. Ating silipin, alamin at maranasan ang buhay gulay sa Benguet. Wala ah. Ayun, sa ilalim. Ito ang patatas na katatanim pa lamang. Ganito daw ang pag-ani ng patatas. Bagamat may kaliitan, maaari pa rin daw itong may pagbili, subalit may kababaan na nga lang ang kanyang presyo. 10 piso, 1 kilo. Yan yung hirap ng buhay. Sa kabilang dako ng mga pananim, pinalad akong makakuha ng mga malalaking patatas. Ito ba yung Mas malaki. Oh, malaki nga. Ito na. lang kasi kapag yung malilit ay baka 5 piso lang itong bili. Ang Chinese cabbage na mas kilala sa kanila sa tawag na umbok. Natutunan ko rin ang tamang pagtabas ng umbok kapag maaari na itong anihin. Matapos kong masilayan ng ilang klase ng gulay na nakatanim dito, agad kaming pumanik. Pataas dahil sa nagbabadyang ulan. Delikado ang daan pataas. Matarik, maputik, isang maling hakbang at aksidente ang iyong kahantungan. Dito na rin ako sa taas. Nakakapagod, grabe. Isang pambihirang pagkakataon ang makasalamuha at makadaupang palad ang mga magsasakang ito. Si JP, manugang ni Kagawad William, na pangasawa ang bunsong anak nito. Sa gulang na 21, pamilyadong tao. Hindi nakatapos ng pag-aaral bagamat nakatungtong ng kolehiyo sa kursong nursing. Ang kinahantungan pa rin ay pagiging magsasaka. Kaya ang mga bata dito yung hindi nag-aaral, nag-aaral din na. Kahit 12 years old lang sila. Wala naman po kayong alam na ibang trabaho para pamalit sa ano? Wala. Meron na, may yung construction. Yung paggawa ng bahay. Natawag ang aming pansin ng isang magsasakang nagngangalang Leklek. Hindi namin inaasahan na bibigay ang kanyang emosyon sa kasagsagan ng aming pakikipagdaupang palad sa kanila. May mga pangarap po ba kayo sa mga anak niyo? Meron na. Para iligayahin ng tatay na magsasaka. Hindi naman, no? Hindi naman, marami naman po yun. Para kapag mag-iskila, ano sila, magaan yung trabaho.
Gusto niyo po bang maging ano rin siya, farmer sila? Siyempre, depende sa tao yan. Wag, kahit pilitin mo mag-aral kung ayaw, wala mong magawa. Talagang gusto lang talagang tumulong sa inyo ng mga anak niyo. Pero pinipilit para hindi nagayaan yung tatay niyang ganito. Naman. Mahirap ng buhay. Paano hirap po ba? Ano po bang mahirap sa pagiging farmer po? Ang pagtatrabaho. Kasi kahit nagtataypon, trabaho Maya-maya pupunta na kami sa trading post kung saan nandun yung mga bulto-bultong gulay na inaangkat pagpupunta sa La Trinidad Benguet. Kung saan doon uli nire-repackage tapos saka dinadala sa Maynila. Yung sinasabi ni Manong kagabi na big farmers, sila yon. Kung saan sila yung maraming lupa, mas malaking lupa, tapos marami silang tinatanim. Hindi sila nalulugi katulad ng mga small farmers, katulad nila Kagawad, katulad ng mga nila Rek yung kagabi, yung interview namin kagabi. Katulad nila, sila yung mga small farmers na nalulugi dahil wala silang sapat na lupa para magtanim ng iba't ibang klaseng pananim. Ganun ang labanan dito. Kaya talagang napakalugi ng small farmers. Talagang naghihirap noong dating nila dito. Sa mga sandaling ito, naghahanda na kami para tumulak papuntang trading post. Pero ayon sa aming tour guide, kailangan muna naming daanan ang isa pang farm kung saan nakatanim ang isa pang klase ng repolyo na tinatawag sa kanilang scorpion. Upang makarating sa aming patutunguhan, kailangan naming daanan ang makipot, mataas, at malubak na daan patungo sa taniman ng scorpion, kung saan ito ay aanihin bago tuluyang dalhin sa trading post. Dahil sa ang hirap ng dinadaanan dito, kailangan humawa ka mabuti para hindi ka hindi pa marunong. Dito na tayo sa farm. Ayun yung mga gulay Ayun yung mga gulay na harvest. Pagdating namin sa naturang taniman, agad minadali ng mga magsasaka ang pag-aani sa nooy namumukadkad na scorpions. Agad naman akong tumulong upang mapabilis ang pag-aani. Nasilayan ko ang batang ito at agad akong namangha sa lakas ng kanyang mga kalamnan sa pagpasan ng hindi birong laki at bigat ng kaing na pinaglalagyan ng mga nagapas ng mga pananim patungo sa itaas. Hindi pa sana ako makakadama ng pagkahabag sa batang ito kung hindi ko sinubukang pasanin ang kaing na kanyang pinapanik-panaog. Nakakapagod. Ganyan ang buhay nila kapag nag-harvest ng gulay. Pagkatas dito, pag naspunuin yung jeep, nadali na sa trading post para ibenta. Doon nire-repackage. Pagkatapos nadali na sa Maynila. Nakakapagod.
Ito na, papunta kami sa trading post. Kaso nga lang din na kami makakasakay dun sa kaninang jeep namin na kasi napuno na ng gulay eh. Kaya lumipat na lang kami sa kabilang jeep para mauna. Sa trading post nandun yung pinapagsakan ng mga gulay. Doon yung binibenta. Kaya doon kami pupunta. Nandito na po tayo ngayon sa La Trinidad Municipal Hall sa Benguet. Sa likod nito yung tinatawag nilang trading post. Doon tayo pupunta para makita natin yung iba't ibang gulay. Tsaka yung mga presyo nila. Tara! Nagawa naming makapagtanong-tanong sa ilang mamamayang namataan namin sa trading post. Inusisa namin kung anong klase ba ang kalakaran na nagaganap dito. Farmers. Pero ang iba kasi supply, kaya kahit meron din sa bagyo, pero yung iba kasi supply, saka yung kapatid o ano kaya, dinidiretso nila. Magkano po yung pinagkakaroon nyo dito sa kanya? Hindi, ngayon, bagsak. Pabagsak po. Ano po yung mga dahilan ba't sa tingin mo po? Maraming supply. Maraming supply. Kasi pag in-harvest mo, dumating ka rito sa trading. Tapos, kung makikita mo yung mga gulay na kung marami, tapos hintayin mo yung buyer na kung kaninang umaga, kung di nang alis. Tapos, nagbinta ng iba na yung maganda size, 6 pesos isang kilo. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang marketing director ng trading post na si Ginoong Dominador Dongla upang bigyang diin na ang trading post ay itinatag upang mapangalagaan ang karapatan ng mga magsasaka. Kanya ring nabanggit na ang sobrang dami ng supply ng gulay at palagi ang pag-angkat nito mula pa sa ibang bansa ang malaking suliranin na hinaharap ng La Trinidad. Pag nakita yan, pre-trade yan. So pag kitahan, bahala na sila. Ang obligasyon lang nila sa munisipyo, magbayad ng business permit, magbayad ng parking fee, magbayad ng day rentals. Ngayon sa kitaan, wala nang control yung mayor dyan eh. Naitutulong lang namin, siyempre ito, mag-aari ng munisipyo. So, nagbigay ng trading center para hindi sila maloko. Isang pambihirang pagkakataon din para sa amin ang makapanayam ang butihing alkalde ng La Trinidad Benguet na si Mayor Nestor Fongwan. Binahagi niya sa amin ang pangkalahatang kalagayan ng pagsasaka sa La Trinidad na siya naman naming baon pabalik ng Maynila. Malaki na po talaga yung pinagbago ng Benguet noon sa ngayon. Yes, compared to if you are talking about the vegetable industry, noon hindi masyado yung competition. The competition is local. The competition is within national level lang. Ngayon ang competition is global market. It's world market ang competition mo. Ibig sabihin, mga produkto ng Australia, produkto ng iba't ibang bansa, pero pinakamalaki ngayon na kalaban natin is China. Because they plant the same temperate vegetables that we plant here in Benguet. There was one time, ang presyo ng carrot was only, for this example lang carrot was only 3 pesos. And it took more than 6 months, 3 months. Kaya ibig sabihin, hindi kumita ng mga tao. Maraming nagsuminto na farmers. Sa 3 araw na pakikisalamuha sa kinigas ng buhay ng mga magsasaka sa Benguet, aming napagtanto na sa kabila na masaganang ani ay hindi pa rin pala ito sapat sa kanilang mga pangangailangan. Sa aming mga nakalap na impormasyon at kaganapan hinggil sa buhay ng mga magsasaka, gobyerno pa rin ang lumalabas na ugat ng kanilang kahirapan. Samantala, isang tanong ang nanatiling palaisipan, kung hanggang saan nila ito mararanasan. Mula sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet, ito po si Joseph Bagares ng Silip, Pilipinas.